Ayo, what's up? Welcome back din sa ating Childhood Sumbots TV. Alright, so tayo babalik muli mga babayan. At ito na nga, no? Grabe itong nangyari kanina sa PCO mga babayan. No? At dito po sa nakaraang speech netong si Senator, mga kababayan, Kilay, mga babayan, Cheese Escudero. Kilay kasi tawag nila no? Ang kulit kasi nito mga kababayan natin. Magaling ang mga Pilipino yung magbansag no sa isang tao mga kababayan. Okay, so eto mga kababayan no, Senator Cheese Escudero binanatan po no, binweltahan ng palasyo ni Yusek Claire Castro mga kababayan at maging etong si VP Sara Duterte. Hindi nakaligtas itong dalawang to. Talagang actually magaling yung pagkakakuha ng Malacanang dito kay Yusek Claire Castro no. Nakahanap sila ng katapat Yung spokesperson po ng OBP walang panama Okay, so panoorin natin to mga babayan no, kung paano dinurog no ni Yusek Claire Castro. No, ito pong si Senator Cheese Escudero at itong si VP Sara Duterte, mga babayan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe. Yan po, pakiclick naman po ang subscribe button dyan sa ibaba. At pakilike na rin po ang ating video ngayon. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so ito, huwag na natin patagalin mga babayan. Panoorin natin no, kung paano dinurog ni Yusek Claire Castro. No, ito pong si Senator Cheese Escudero at si Yusek Claire Castro, si VP Sara Duterte, ni Yusek Claire Castro. Okay, so tara, let's go. Yusek, good afternoon. In a privileged speech, Senator Cheese Escudero claimed, among others, that the investigation on flood control projects is following what he calls a script by the former Speaker and the President's cousin, Martin Romualdez. Ang implication ho nito, selective ang nagiging investigasyon and happening at the behest of just one person, na hindi ito yung gusto mangyari ng Pangulo. Ano hong pahayag ng Malacanang kaugnay sa naging privileged speech ni Senator Escudero? Ito kasi mga babayan, makikita natin yung script dito no, ni Senator Cheese Escudero. No? Very DDS na rin yung dati Actually, nag-iba no, nag-iba yung ihip ng hangin dito Mga babayan, nag-iba yung yung atake no neto nga si Senator Cheese Escudero, mga babayan. Kung titignan kasi natin, no, parang hindi naman ganito magsalita si Senator Cheese Escudero. Pero kahapon, makikita natin very DDS, mga babayan. No, yung pattern ng DDS nandun no? Makikita natin yung pattern ng mga DDS. O, pakinggan natin yung banat ni Yusek Claire Castro. Kung yan po siguro ang kanya napapansin at nakikita, malamang hindi naman din po yan ang napapansin ng iba. Sabi nga po natin, sa ngayon, lahat po ng naituturo, lahat na nababanggit na pangalan, dapat nating i-considera na inosente. They should be presumed innocent until proven guilty. Let us go to where the evidence leads us. So, ang mangyayari po dito, hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo, kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. So, ang mga ebidensyang ito, maaari naman pong ibigay sa ICI, at ang ICI naman po ay isang independent commission na maaaring tumingin ng lahat ng mga evidence, facts, records, para matumbok kung sino ang dapat ng panagot. Nabanggit niyo po yung ICI, and still on the former Speaker, may pahayag po si Vice President Sara Duterte. At if you don't mind, babasahin ko po yung portion, nahihingan ko kayo ng reaksyon. Ang sabi na, yung kay VP Sara Duterte, mga babayan. Po ni VP Sara, I have repeatedly questioned the judgment of President Ferdinand Marcos in choosing Martin Romualdez as Speaker of the House of Representatives, especially after the Delaware court ruling was issued. Sadly, President Marcos continues to display this flawed judgment by merely changing the leadership in both houses of Congress while keeping a stranglehold on the flood control probe through the creation of what is supposed to be an independent commission on infrastructure
that is clearly under his control. One day, the flood waters of truth and accountability will flow all the way to Malacanang. And on that day, the Filipino people will finally decide that we deserve better. Yan, mga kababayan. No? Ang tanong dito, mga kababayan, sino yung better? No? Sino yung better, mga kababayan? Ito na yung pattern. No? Yung sinasabi dito, mga kababayan ni BP Sara. No, na all roads will lead to parang all roads will lead to Malacanang. So parang sinasabi niya dito, mga kababayan, na may kinalaman din yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Nakita niyo yung taktika, nakita niyo yung strategy, nakita niyo yung pattern. Diba? Iisa yung pattern. No, pilit nilang hinahanapan ng paraan na maidadawit itong Pangulong Bongbong Marcos diyan po sa flood control na yan. Yun po yung kanilang ginagawa, mga kababayan. Kaya buksan ninyo ang inyong mga mata. No? Mag-obserba kayo. Tignan ninyo maigi. Ano yung pattern netong mga DDS na to, mga babayan? Ano yung pattern na ginagawa nila? Ni BP Sara, ng mga senator sa DDS. Yung mga DDS na lang, kamo na lang. No? Ganun yung pattern nila. Gusto nilang i-connecta ito kay Pangulong Bongbong Marcos para magalit ang taong bayan dito kay Pangulong Bongbong Marcos. At pag nangyari yan, matutupad yung kanilang mga kahilingan. Ano yung kahilingan nila? Matagal na nila tong kahilingan, mga kababayan. Na maiupo si BP Sara Duterte. Matagal na nilang pangarap yan. Matagal na nilang pinaplano yan, mga kababayan. At lahat na lang ng mangyayari sa ating bansa. Wala silang makikitang maganda sa ginawa ng Pangulo natin. Lahat ng makikita nila, puro pangit. Asahan niyo yan. Kasi para sa kanila, sila lang yung magaling. No? Dahil para sa kanila, sila lang yung karapat-dapat. Diba? Okay, nakakuha po tayo ng pahayag ngayon lamang at atin pong nabasa ang kabuuan. Unang-una po, siya naman po ay abogado. So dapat malaman niya kung ano ba ang pagkakaiba ng na-mention at ang conviction. Hindi po natin pinagtatanggol dito ang former House Speaker o Representative Romualdez. Pero babase lamang po tayo sa kanya naging salaysay. Unang-una, sinabi niya rin po, oo, sapagkat ito ay tugma sa mga nababalita na noong pagtanggap niya ng suhol. Ang sabi niya po sa salita, napabalita. So, ibig sabihin, nabanggit lang. Pero walang naging desisyon ng korte tungkol sa di umanong suhol. Pangalawa, sinabi niya po na bakit pinili ng Pangulong Marcos si Representative Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Huwag niya pong kalimutan na mayroon pong separation of powers. Wala pong kinalaman o wala pong maaaring responsibilidad sa pagpili noon kay Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. So, huwag niya pong kakalimutan yun. At yung binabanggit niya pong Delaware decision sa Delaware Court, muli, nakita po natin to pero wala rin pong mention na si Speaker Romualdez or si Representative Romualdez ay guilty. Ang sabi lamang niya dito sa kanyang pahayag na mention ng 17 times. So, siya po mismo, ang Vice Presidente ay na-mention din sa mga di umano-anomalya na transaksyon. Dapat po ba natin siyang husgahan? Katulad ng ginagawa niya ngayon sa ibang mga mambabatas. Diba? I'm sorry. Doon sila magaling yung manghusga, mga kababayan. Sabi nga ni Senator Chis Escudero, sabi nga ni Senator Chis, yung pag ikaw nagturo, yung tatlong daliri mo daw, nakaturo sa'yo, mga kababayan. Ganun. So parang binanata niya rin, si BP Sara, mga kababayan. Kasi, si BP Sara, mahilig magturo, mga kababayan. Kaya kung siya ay magtuturo,
No, yung isang daliri nakaturo doon sa taong tinuturo niya, yung tatlo nakaturo sa kanya. Kawawa, di ba? How about on this point where the VP is saying that the floodwaters of truth and accountability will flow all the way to Malacanang? Di ba? Papunta na ng Malacanang, mga kababayan. Di ba? Hinahanapan nila ng butas. No? Hinahanapan nila ng paraan. Mga kababayan, na maituro sa ating Pangulo. No? Na masisi yung ating Pangulo. Di ba? Ang pangarap kasi nila, maiupo na si VP Sara Duterte. Diyos ko po, ano mangyayari sa Pilipinas pag yan ang iniupo nyo? Ewan ko anong klaseng pag-iisip meron na itong mga DDS na to, mga kababayan, na talagang gustong-gusto nilang iupo si VP Sara. Diba? Hindi ko maintindihan. No, hindi ba nila nakikita o sadyang bulag lang tong ibang mga DDS? Maski na po mismo, napakinggan po natin si Senator Chis Escudero kahapon. Kahit na nga po ang Pangulo, sinabi po niya na walang kinalaman at siya pa po ang nagsumbong kung anong nagaganap. Kaya wag niya pong ipahid, wag ipahid ng Vice Presidente kung ano man ang patungkol sa mga anomalyang nagaganap ngayon. Ibig sabihin, no, wag siyang magturo, mga kababayan. No, wag niyang ituro. No, yung pahid siguro dito, parang wag mo ipahid yung putik, no, sa ibang tao. 'Di ba? Wag mong ituro sa iba. No, yung mga nangyayari na 'yan. Bakit kamo? Eto. Hindi po malilinis ng Vice Presidente ang mga akusasyon, hindi lamang akusasyon, kundi pag-amin ng kanyang ama mismo tungkol sa pagnanakaw. Di ba? Umamin si Digong eh. Umamin yung dating Pangulo. No, na siya mismo corrupt din. Di ba? Ano sasabihin na itong mga DDS na to? Hindi, nagbibiro lang. Umamin yung dating Pangulong Duterte na siya mismo ay corrupt din, mga babayan. Di ba? Pero anong ginawa nitong mga DDS? Wala. Nagbingi-bingihan sila. No, hindi nila pinansin yan. Kasi kasiraan ng dating Pangulong Duterte. Diba? Hindi nila papansinin yung ganun. Bakit? No? Umamin si Duterte na siya mismo corrupt eh. Oh. Bakit nung panahon ng dating Pangulong Duterte, inilabas niya itong sa DPWH? May ginawa ba siyang investigasyon? Wala. Diba? Bakit itong Pangulo natin ngayon, inilabas niya yung issue na yan sa DPWH, nakita niya na merong mga korupsyon, merong mga budget insertions, inilabas niya. Bakit nagagalit itong mga DDS na to? Kaya sabi ko sa inyo, mga babayan, kahit anong gawin natin o kahit anong gawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, na maganda para sa Pilipino, no, para sa sambayan ng Pilipino, mga babayan, hindi yan nakikita ng mga DDS. Diba? Kasi nakafocus sila sa isang bahay. Kumbaga sa isang bagay. No, kumbaga parang sa kabayo, may tapao yan. No? Wala silang ibang nakikita, isa lang yung direksyon nila. Ano yung direksyon nila? Ang direksyon nila ay makita no, na makaupo ang ating Vice President Sara Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas. Hindi sila makapag-antay, mga kababayan. Atat na atat sila. Diba? Sa pondo ng bayan. So wag niya pong ipahid kung ano man ang nangyari noong nakaraang panahon at ng administrasyon sa Pangulo na ngayon. Tama. Na siya mismo nagpapaimbestiga na maanumalyang flood control projects. Ang tangi lamang po yatang niyang alam ay sirain ang Pangulong Marcos Jr. Exactly.
Thank you. Sunod, Okay, so yun mga kababayan, 'di ba? Yun mismo, no, yung ginagawa ni BP Sara. No, yung siraan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At siya yung the better one. Ganun. Huwag nila itanggi. Kasi pagka natanggal ang Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, sino ba yung papalit? Siya? Eh baka maulit. No, yun nangyari kay Cory Aquino, mga kababayan. No? Pag tinanggal nila yung Pangulo, baka maulit yung mangyari kay Cory Aquino. Sangkaterbang kudeta. Nangyari. Diba? Alam niyo, sawa na yung mga Pilipino sa ganyan. Sawa na rin ang Armed Forces of the Philippines siguro, no, sa mga sunod-sunod na kudeta. Diba? Na mga nangyari dati. Sawa na sila sa ganyan. No, kaya wag na kayong umasa. Okay, so yan, ano masasabi niyo dyan mga kababayan, no? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.